Ginoong Jay Sonsa, narito po ang aking isang tanong. Nangunguna po sa survey sina Loren Legarda, isang dating broadcaster, at Ma Rojas, asawa ng isang broadcaster. Ano ang magagawa ng isang broadcaster din na si Jay Sonsa para maungusan ang mga dati niyang kapamilya? Gayoy, wala naman ho kayong running mate at medyo natalo ho tayo nung tumakbo kayo sa pagkasenador. Okay. Hindi ako makakaungos sa kanila. Pero ang taong bayan, kapag hinihalal ako, mauungusan ko sila. Ngayon, ano bang bentahe ko? Siguro kung may bentahe mang matatawag, yung aking 35 taon na pananatili sa broadcast industry at pangkalahatan sa media, saksi ka at saksi ang taong bayan kung paano ko iningatan ang pangalan na hindi madungisan. Ang kredibilidad, napaka-importante sa isang mamamahayag. Hindi ito isang passport sa isang maayos na panunungkulan, pero ito ang batayan ng mamamayan sa pagbibigay ng tiwala sa darating na halalan. Kahit ako'y naniniwala na dahil sa ako, sa tingin ko, ang kumakatawan sa higit na nakakaraming mahihirap, magsasaka at manggagawa, hindi nila ako mauungusan. Nung nakaraang taon ay nag-angkat tayo ng 2 milyong metro tonelada ng bigas dahil kulang na kulang ang produksyon dito sa atin at tumaas na nga po ang presyo. Sakali kayo po ay palarin na maging pangalawang Pangulo, ano ho ang gagawin ninyo para maparami ang aanihing palay at bigas dito sa ating bansa? Maraming salamat sa tanong mo, Mar. Importante kasi sa pangalawang Pangulo na magbigay ng mga tamang panuntunan at mga pamantayan sa pamamahala. Given the opportunity, the first thing that I would recommend to the sitting president is to make sure that we stop the conversion of land reform, carpable land, at i-increase yung arable land. Because that is one step. The second step is make sure na yung magtatanim ng palay ay mabibigyan ng karampatang incentive. When the farmer are given those opportunities, I am sure mas marami ang magtatanim at hindi tayo mag-aangkat na. Ginoong Sonsa, narito ang aking isang tanong. Mukha naman pong kumpleto kayo. Meron kayong pangalan, meron kayong partido, meron kayong plataforma. Pero wala po kayong standard bearer na tutulak sa inyong plataforma kung ang grupo nyo ay mahalal. Ang aking pong tanong, sa inyong palagay, bakit kayo dapat iboto ng taong bayan gayong siguradong ang susunod na Pangulo ay galing sa ibang partido na sa makatwid may ibang itutulak na plataforma, prioridad at ibang proyekto? Sa tanong mo, Ed, hindi siguro tamang sabihin na hindi pakikinggan ng susunod na presidente. Dahil ako'y naniniwala, yung lahat ng tumatakbo ay may magandang layunin sa bayan. Kung sa tingin niya itong hawak kong Hope Agenda ay higit na kailangan ng bayan o kaya ay pwede niyang pagtagniin sa kanyang panunungkulan, I am pretty sure it will help the next president. Kung kaya't minarapat ko na dalhin ito at minamarapat ko na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung tayo bibigyan ng pagkakataon, I will pursue this and I will make sure that the next president will be successful in carrying out his program na maisasali kahit malang kalahati ng programang ito. Ako po si Steno Padilla ng Baliwag, Bulacan, at ang isang tanong ko ay para kay Jay Sonsa. Sir, kung noong 2007 po ay tumakbo kayo ng senador natalo, bakit po tatakbo kayo ngayon sa mas mataas na posisyon? Let me correct that. I did not run in 2007. I campaigned for a party list in 2007, but I was not a candidate in 2007. But be that as it may, I am running because number one, may bago tayong sistema. Sistema na lahat ay umaasa sa isang pagbabago sa prosesong mag-uugnay sa atin sa isang mas makabuluhang halalan. Pangalawa, naniniwala ako na ang Pilipino ay meron ng level of maturity na siyang kailangan ng isang bayan para makapaghalal ng mga tama, karapat-dapat at may eksaktong abilidad na mamuno sa ating lipunan. Yan ang dahilan kung bakit ako tumatakbo. Mr. Sonsa, narito po ang aking isang tanong. Bakit kayo tumatakbo sa pagka-vice presidente at hindi sa pagka-presidente? Unang-una ho, realistically,
Hindi po kaya ng inyong lingkod na tumakbo bilang presidente. Hindi dahil sa wala akong kakayanan. Hindi po kaya ng bulsa ko na galugarin ang buong Pilipinas at ikampanya ang isang buong ticket na meron kang vice-presidente, senador, gobernador, congressman, mayor, konsehal. Mabigat po yan. Thank you, sir.